Kapatid, nabasa o narinig mo na rin ba ang buhay ni Job? Baka ngayon ay katulad ka ni Job. Nasa panahon, nasa sitwasyon ka ng buhay mo na may mabigat kang pinagdadaanan. Nasa paghihirap ka, nasa kapighatian ka. O baka sa mga sandaling ito ay meron kang dinaramdam o dinadanas na matinding sakit o karamdaman. Baka natatanong mo na, Lord, bakit ko po pinagdadaanan ng lahat ng ito? Bakit ko po dinadanas ito? Naglilingkod naman ako sa inyo. Sumusunod naman ako sa inyo. Kung ganyan ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, para sa iyo, mensaheng ito. Dahil gaya ng buhay ni Job, ay buhay rin ng karamihan sa mga mananampalataya ngayon. Kaya sa videong ito, pag-usapan natin yan dahil napakaganda ng mensahe ng Diyos sa sandaling ito. Alamin natin, kapatid, kung sino nga ba si Job. Sa Job chapter 1 verse 1 mababasa natin, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Ibig sabihin, tapat siyang lingkod ng Diyos. Hindi rin siya pabaya sa pananampalataya. Sa katunayan, si Job ay modelo ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Pero isang araw, sunod-sunod ng masasamang pangyayari sa kanyang buhay. Nawalan si Job ng mga ari-arian, mga alagang hayop at higit sa lahat, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. At kalaunan, dumanas pa siya, dinatan pa siya ng matinding karamdaman. Ngunit niloob ito lahat ng Panginoon sa buhay niya. Hindi para sirain si Job, kundi upang subukin ng kanyang pananampalataya sa gitna ng hirap at pagdurusa. Isipin mo yan, kapatid, sa isang iglap, lahat nawala. Pero ano ang naging tugon ni Job doon? Sabi ni Job sa chapter 1 verse 21, ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon rin ang babawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Masakit. Pero hindi niya sinumpa kailanman ng Diyos. Dito palang malinaw ng aral, kapatid, na ang Diyos ay Diyos pa rin. Kahit wala ka natatanggap na provisions o biyaya, nananatili pa rin siyang Diyos sa anumang sitwasyon mo sa buhay. At ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng pagpapala o sa ganda ng katayuan mo sa buhay, kundi sa tibay ng pananalig mo sa gitna ng sakit at paghihirap. Pero hindi dito natatapos ang laban ni Job. Dumating pa ang kanyang mga kaibigan na sa halip na unawain siya, hinusgahan pa siya. Sinabi nila na siguradong may kasalanan ka kahit nararanasan mo lahat ng yan. Para ngayon, di ba, kapag may mga problema o may mga karamdaman na pinagdadaanan ka, sinasabi ng iba na baka kulang ka sa panalangin, baka may tinatago kang kasalanan. Maaaring isa po ito sa mga dahilan kung bakit minsan dumaranas tayo ng hirap at karamdaman. Pero hindi po palaging itong dahilan. Hindi lahat ng paghihirap ay resulta ng kasalanan. Minsan ang sakit ay hindi parusa. Ito ay proseso at pagsubok ng Diyos para sa atin. Nagtanong man si Job sa Diyos, umiyak man siya, nalungkot man siya dahil sa sakit at hirap na maramdaman niya, hindi man niya naiintindihan ang lahat na nangyari sa kanya na natili pa rin siya sa pananampalataya. Hindi niya binitawan ng Diyos. At ito ang isa sa pinakamahalagang mensahe ng kwento ni Job. Pwede kang magtanong sa Diyos, pero huwag mo siyang talikuran, bagkus mas kumapit at manalig ka pa sa Kanya. Alam niyo po sa huli na magsalita ang Diyos, hindi niya ipinaliwanag ang lahat kay Job. Kung bakit kinailangan niyang daanan at danasin ang lahat ng yun. Sa halip, ipinakita niya kung sino siya, na siya ay Diyos na may kontrol sa lahat, sa langit, sa lupa at sa buhay ng mga tao. At doon naunawaan ni Job ang isang katotohanan. Sabi niya, hindi ko man maintindihan ng lahat, sapat ng alam ko na ikaw ay Diyos. At sabi niya sa Job chapter 42 verse 5, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon nakita ko kayo sa sarili kong mga mata. At alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos pagkatapos nito, ibinalik niya ang lahat kay Job at doble pa sa mga nawala sa kanya. Ngunit hindi lamang ari-arian ang tanggap ni Job, kundi mas malalim na relasyon at pagkilala sa Diyos. Hindi lamang biyaya at pagpapala, kundi higit sa mga anumang material na bagay. Kaya kung ikaw ay nasa panahon ng pagsubok ngayon, tandaan mo ito, kapatid. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi na sayang ang bawat luha mo. May magandang layunin at dahilan ng Diyos kung bakit niloob niya ang mga bagay na yan sa buhay mo. Kahit ang hamon ko sa iyo ngayon, kapatid, manatili ka, magtiwala ka at huwag kang bumitaw. Dahil ang Diyos na nagpanatili kay Job noon, ang Diyos na naging tapat kay Job noon, ay siya ring Diyos na kasama mo magpasa hanggang ngayon. Amen?